na senador na si Ramon Bong Revilla Jr., ang ating kumparing Bong, dahil talagang nung kanyang birthday last kailan na nga ba kami nagpunta doon sa Okada? Basta nung birthday niya, 57th birthday celebration, and at the same time 50th year anniversary naman niya sa showbiz. So, diba? 7 years old lang siya nang nagsimula. Hindi kakwento lang namin yung mga masasayang mga pangyayari kasi talagang after pandemic, noon lang uli kami naka-witness or naka-attend ng malaking gathering na kung saan nakikita mo talaga yung pagsasama-sama ng mga politicians, ng mga artista, especially sabi nga ng anak ko pong si Niyong na inaanak nga sa binyag ni Senator Bong at ni Congresswoman Lani Mercado. Sabi nga ng anak ko old school. Dahil nga, syempre ang mga nandoon, syempre yung mga kaidara naman at mga kabatch naman ni Senator Bong at saka ni Congresswoman Lani. Kagaya nga niya ni Lorna Tolentino, sina Amy Austria, Tirso Cruz III, Senator Jingo Estrada, Kuya Ipe, at yung mga grupo nila, marami pang iba na talaga namang lagi naming nakikita kahit nung medyo pinagbabayaran pa ni Senator Bong yung naging kaparusahan niya doon sa kasong na-involve siya ilang taon nang nakaraan ng lagi namin siya pinupuntahan sa Camp Crame, kasama na rin doon si Senator Jinggoy. Talagang ito na rin po yung mga nakikita namin mga kaibigan nila sa industriya na kasama din namin na nakikipagkwentuhan doon sa naging kulungan po nila doon sa Camp Crame. Tapos adyan sina Kois Vong Navarro, si Jong Hilario, sina Direk Chito Ronyo, tapos yung mga kaibigan kasamahan po namin sa media, ang dami from GMA7, ABS-CBN, TV5, at marami pang iba, mga editor sa panulat. Actually, si Ate Chit Ramos, yung nakababatang kapatid ng ating Dean of Entertainment Writers na si Manay Ethel Ramos. Ando doon din kahit naka-wheelchair siya. As usual, hindi pa rin niya kami nakilala. Ang aming ganda. Nakakatawa, no? Tapos, siyempre may mga bagets, may mga youngsters din na mga nakakatrabaho ni Senator Bong sa GMA7, kagaya yan ni Rabia Mateo, sina Sanya Lopez, nandun din. Sumayaw-sayaw pa sila kasama sina Jean Garcia, Jillian Ward na talagang pinagkaguluhan din dahil magkakaroon po sila ng proyekto ni Senator Bong. And ang buong pamilya of course ng Revilla na talaga namang malapit na malapit po sa puso namin. Ayan na nga, nandiyan dyan sina kapatid na Pepes o Princess, Kuya Marlon, si Papa Licious Strike, Mayor Strike Revilla ng Bacoor City, si Mama Shay Cabal Revilla, ang pinakamamahal namin si Mama Shay, sina Andeng, hindi namin nakita si Papa Junjun doon, Junjun Inares, tapos si Rueng na Mindiola, Vice Mayor naman ng Bacoor, Ate Gigi, sino pa ba? At marami pang iba talaga. Tapos mga politicians na talagang namataan namin doon. Sina Speaker Martin Romualdez, Senator Bongo. Nakasalubong namin palabas, nakachikahan pa namin sandali si Senator Francis Tolentino na talagang sabi niya, nako, mauuna na ako kasi puro artista na dumadating. Nakachikahan namin si Senator Robin Padilla and si Montulfo. Sino pa ba? Marami kami mga kaibigan na nakita doon na talaga namang nakisaya, party sa Okada na talagang hirap na hirap kaming magparking sa pagkalayulan, pagkalaki-laki. But we enjoyed it kasi kasabi nga namin after so long, ngayon lang uli kami nakapag-attend ng ganong klaseng seremonya tuloy party kasi hindi naman na talaga kami lumalabas po masyado sa dami ng natutunan namin na leksyon sa COVID. Pero ang pinakamaganda doon yung talagang bonding, closeness ng Revilla family, lalo na itong immediate family ni na Congresswoman Lani. Talagang binigyan nila na napakabonggang production number yung kanilang parents. Kantahan mula sa pangalan na si Brian, si Vice Governor Cholo, hanggang sa mga kaapu-apuhan. Talagang kantat sayaw ang pinakita nila sa kanilang nagsiselebrate na tatay. And ang nakakagulat mga ka-Team Unbearable ay yung
duet song number ni Congresswoman Lani Mercado. Si Lani, alam na natin, magaling kumanta. Kumakanta talaga siya kahit nung hindi pa sila mag-asawa, artista pa lang siya. Nung kino-cover pa lang namin siya sa GMA Super Show, talagang singer na itong si Lani Mercado. Pero si Bong Revilla, hindi mo akalain na may boses pala ang lolo mo. Sa tinagal-tagal na naming nakakasama yan sa ilang parties na nakakasalamuhan namin yan. Alam lang namin na, alam mo yung kumakanta siya, na nakakakanta, may nasa tono, hindi magogong, hindi gongable, ika nga sa tawag ng tangalan. Pero that night, when he celebrated his 57th birthday and 50th year in the industry, boy, alam nyo, nakipag-duet sila mag-asawa ng kantang The Prayer. Alam mo naman ang mga timbrihan sa The Prayer, di ba? Ang mga pagtaas at pagbaba ng mga nota doon, mga birit-birit doon, matiwasay, maayos at bonggang-bonggang na isagawa ng mag-asawa. Kaya nga sabi ko nga doon sa dalawa, alam nyo, mag-concert na lang muna nga kayo. Kasi may future din kayo yung dalawa dyan at nakakakilig din. At saka talagang feeling ko pinaghandaan nila talaga yung naging okasyon na yon. Kaya pinasasalamatan namin at kino-congratulate ang mag-asawa dahil napakahusay nilang napasaya ang kanilang mga kaibigan. Kami, dalawa na kami ng anak ko doon. At iba pang mga kaibigan nila na talagang, alam mo yon, nagbigay ng oras despite the heavy rains, traffic, papunta sa Okada, etc. Talagang nagsilbing alam mo, okasyon para alam mo yon, kahit papaano yung mga workers sa industry, may mga director din kami nakita doon, may mga writers. Actually si paring Benji Paras nakachikahan namin ng bonggang-bongga. Tapos may eksena nga lang doon kami hindi makalimutan doon alam mo kung ano yun. Supposedly, yung table assignment namin katabi ng table nila Kois, Jong Hilario at Vong Navarro. Pagkatabi kami. Tapos, palibasa, gusto namin makasama doon kami naman sa mga kaibigan sa media, mga taga-TV, mga taga-dyaryo at mga taga radyo. Doon kami lumipat sa bandang unahan dahil may bakante pa naman para sa amin ni Niyong. So lumipat kami, nagpaalam kami doon sa Parkois, doon muna kami, ganyan. Tapos paglipat namin, alam mo kung sinong katabi naming lamesa? Sina Cedric Lee. Yung kontrobersyal na Cedric Lee na nagpakulong at nakalaban sa kaso nito ni Kois Vong Navarro. Dalawang table apart lang sila, hindi sila nagpapangita. Kasi nakatutok sila doon sa napakalaki, ilang tables lahat yun, siguro more than 100 plus na tables, pagkalaki-laki yun. Tapos ang nakakaloka nito kami ikot kami, papicture kami kina Vong, ganyan. Nung time na lumapit sa amin napadaan sa amin si Cedric Lee, binati namin. Siyempre, mabait naman kami, di ba? Hindi naman kami kusnabera sa personal. Binati namin, hello po, ganyan. Alam mo, tinitigan talaga ako. Tiningnan ako mula ulo hanggang paa doon. Nakakaloka siya. Parang naninino, yung nanunuri ng tingin. Talagang sisinipat talaga mula ulo. Ganun siya, Sabi ko, oh my God, ilang beses ko na rin siya nakaharap po. Nung dati pa siyang asawa ni Vina Morales, mga mahabang panahon nang lumipas, nakasalamuhan na namin yan. Naka-interview. Talaga medyo may kaangasan ng dating. Kaangasan meaning yung mataas. Kasi talaga namang may karapatan, mayaman, maimpluwensya, powerful, alam mo yung ganun. So, yun yung time. Tapos, after nagkahiwalay na sila ni Vina, ganyan-ganyan, yun na nga, sumunod na pangyayari na nasaksiyan namin yan, yun ang nagkaroon na sila ng issue ni Vong Navarro at saka yung kay Dennis Cornejo nga, di ba, kay Vong. Syempre kami bilang taga-industry at kilala namin at kaibigan namin si Kois Vong, kay Kois Vong kami, alam mo yon, may simpatiya, ganyan-ganyan. Kaya, naloka ako sa kanya nung makita ko siya. Kakashokot pala talagang nito. Tapos, nanumbalik uli yung mga eksena nung araw na,
nung inimbita kami ni Vina para sa ganito, nung nagpabinyag ng ganito, di ba? Anyway, wag na natin pag-usapan yan. Naloka lang ako kasi, syempre, okasyon yung birthday naman. Sabi ko, nako, sana, buti na, hindi sila nagpangita-ngita dahil kung hindi, baka nagkagulo-gulo na. Pero hindi yun ang issue po namin dito sa episode na ito ng Unbearable Channel kasi ito kinikwento namin sa iyo mga pangyayaring ganito at sana po nai-enjoy din ninyo po ang ganito klaseng chikahan kasi sabi nga namin, sa napaka-pambihirang pagkakataon, this 2023, ngayon lang uli kami naka-attend ng napakalaking selebrasyon na kung saan nagsama-sama ang mundo ng politika, mundo ng showbiz, mundo ng negosyo, mundo ng mga nagpapatakbo sa atin sa national level, local level, etc. At saka yung mga nagpapasaya talaga sa atin sa larangan nga po ito ng mass media or multimedia. O diba? Pasalamat muna sa ating mga sponsors, sa aming mga subscribers. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at sa pagsisimula ng October. Sana po mas maging masaya po tayo habang unti-unti na lang nagka-countdown tayo para sa ating darating na 2023 Christmas. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Napus, nagpapasalamat.